So ayun, okay KGX, kumusta kayong lahat at shoutout dun sa unan natin, no? Sa gabundok nating unan dyan. So kakagising lang natin ngayon, so check lang natin to. Okay, so ito yung ginawa nating graph nung nakaraan. Ito yung mahaba na to, so meron pa yan sa baba. And then bago natin nakuha tong area na to, so ito yan. No, ayan. Yung area na yan, gano'ng kahaba yan, ganun kahaba to mga lodi. So ngayon, kung titingnan naman natin, malayo pa siya para sa ganitong setup, no? So pero nandito na siya. So ito yung gitna na to, ito yung ginawa natin nung Friday. Naalala nyo yung video natin ng Friday? Sabi ko magiging takbo ng price ngayon, itong middle na to. So far, ayan, yan pa rin naman yung takbo niya, no? Kung titingnan nyo, weekend ngayon, ang tingin ko nagalaw ng market dyan, I think mamayang gabi o bukas, no? Magi-start yan mga lodi. So possible, kung papasok ako mamaya 61,100 or 61,200 or 62,626. Ayan yung mga nakikita ko. Once na na-break nila yan, mga idol So lagi nyo tatandaan, kahit ma-break yan mga lods, no? Ang i-check nyo lagi, pumunta kayo ng 15 minutes time frame, 1 hour time frame. So doon nyo i-check kung yung mismong candle na yun nag-end, no? Kumbaga nag-close, yun yung importante doon. Once na nag-close yun, possible lumagpas siya doon sa mismong TA nyo, sa mismong line na to, possible aangat din yan, no? Tulad nung nangyari dito sa area na to. Okay, yung 62,569. So umangat yan mga lodi hanggang papuntang 62,900. So sabi ko TP ng 62,850. So pasok yan doon, no? Pero sa 4 hours time frame hindi, mga lodi, no? So ayan yung mga binabantayan natin ngayon. Mamayang gabi susubukan ko alas 10 ng umaga hanggang alas 4, and then alas 7 ng umaga. Yan yung mga lumilipad yung token or yung mismong market natin mga lodi. Ang dami nagtitrade. So syempre kapag Sabado-Linggo medyo close yung market, kaya konti lang yung nagtitrade. Pero kung makikita nyo doon sa graph, pababa yung market, no? So pero tulad ng sinabi ko, bago tayo magdesisyon na pababa yung market, doon tayo sa mga graph katulad nito. Ito yung pinaka isa sa support ko. Isa sa support hanggang ilalim may support yan mga lodi, no? May support hanggang dito sa 38,700. Hindi ako basta-basta nagso-short at nakikinig sa mga news hanggat hindi nararating yung sinet natin na position mga lodi, itong support na sinet natin. Karaniwan kasi yung iba makarinig lang sa news na pabagsak ang market, ang gagawin nila mag-short agad. Hindi nila alam, minsan biglang lumilipad, nasusunog muna sila bago bumagsak, diba? Importante yung guide, no mga lodi, yung guide. Okay, so ito kung mapapansin nyo, itong line na to, kung mapapansin nyo, itong isang to, kaya ito yung kinuhanan ko. Hindi mo kasi alam kung dito siya huminto no? Ayan sa gitna. So undecided siya sa nangyari. Kung ano ba yung mangyayari dyan, pataas ba o pababa. No, karaniwan pag pula na ganyan, pwede ka bang mag-bear, pwedeng bull, pwedeng bear. Kapag ganyan yung graph, ang paniniwala ko dyan, possible magdadump yan, no? Lalo na pag pula, no? Undecided siya kung papunta siya ng taas o papunta siya ng baba. Pero kung mapapansin nyo, kung ako yan, nagkamali na ako dito. Kasi yun ang tingin ko sa mga ganyan, no? Pagdating dito sa second, magda-drop ako dyan. Possible naman nag-drop. Kung titingnan nyo, nag-drop naman talaga. Diba? Bago umangat mga lodi, no? Pero kung ako yung tataya dito, nung time na to, long position. So, short position. So, short position, pero bigla ako masusunog pala, no? So, ayun yung mga tinitingnan natin na graph. Kaya minsan nakaano ako mga lodi, no? Nakatutok lang ako sa candle. Bakit kaya nagiging to? Paano kaya umangat to? Anong meron dito? At anong meron to? At anong meron to? Parang ganon. Yun yung lagi kong tinitingnan, no? Kumbaga laging may question sa akin mga lodi. Okay? So, yan yung ating news lang dito. So far, 61,736. Ang kinukuha ko dito is 62,600 at ang kinukuha ko sa ilalim ay 61,180 or 61,200 mga lodi. Okay, so punta naman tayo dito sa nakita ko sa Twitter.
So may nag-graph, no, parabolic. Totoo naman naka-parabolic tayo ngayon, pero ang parabolic natin nandirito pa lang tayo sa 60. Eto, tong area na to mga lodi. At yung area na to, once lumipad, no, possible abutin daw yung 200k within the next 50 days, no? Remains en route to break 100k and 200k within the next 50 days. So ako naman, hindi kaagad ako naglo-long position dito dahil mahirap, no? Napakahirap. Baka mamaya yung 61 na yan going down kasi may halving tayo. So ang tinitingnan ba nila dito? Aangat to muna bago babagsak dahil halving, tapos dediretso pataas. So malay natin, yan yung mga tinitingnan natin ngayon mga lodi. So makikita natin yan sa galaw ng market every weekend, no? Every weekdays, kung paano mag-e-end or kung paano mag-i-start yung pinaka-market natin. So kung ako sa inyo, wag nyo basta-basta susundin yung graph, no? Ito yung sinasabi nila, so ibig sabihin pataas daw yan, and then bababa, tapos pataas, no? So ingat lang mga idol, ha? Ingat lang sa mga nakikita natin at matutong mag-analyze ng sarili, matuto rin mag-research para at least hindi tayo nasusunog ng biglaan. Okay? Saludo sa lahat. Sa mga gustong pumasok sa BitGet, no, sa platform natin mga idol, alam naman natin na yung mismong Binance ngayon is okay pa, nabubuksan, pero baka biglaan, no? Baka biglaan hindi mabuksan tulad nung nangyari sa India, no? So ingat lang lagi mga idol, no? So kung ako sa inyo, pasok muna kayo sa ibang platform. Isa na ang BitGet sa nire-recommend natin mga lodi, at kita-kita tayo lahat. Okay? Saludo sa lahat.